Ito may babasahin akong part nung libro ni ano. Ito. Ito part lang to. Ay, dapat bumili kayo ng libro ni Attorney Vic kasi ang daming ano, ang daming chismax doon. Kasi si Attorney Vic, meron siyang kinuwento na intelligence briefing na ano, na kinundak na nandun siya. At kinabad trip yun ni Lisa kasi yung intelligence briefing na yun is really detrimental to her. Kasi may mga na-find out si Attorney Vic, ganon. Ngayon, itong 'di ba nasa National Security Council nga si Clarita Carlos. So si Clarita Carlos, nakaka-receive rin siya ng intelligence briefing na hindi rin maganda para sa interest ni Lisa. So that is why natanggal tong si Clarita Carlos. Yun, as per dito, yun yung sinasabi. Ito. Several weeks later, so ito yung context itong paragraph na to na sinabi ni ano. Several weeks later, National Security Advisor Clarita Carlos, citing an intelligence report from the National Intelligence Coordinating Agency, made a similar report on smuggling, naming businessman Michael Ma, a close friend and business partner of Martin Araneta, the president's brother-in-law, as part of the group allegedly involved in smuggling. Remember Marlica talk about that? Di ba? Di ba, unang binrate ni ano yan ni Mother Dragon yan Carlos never spoke about it in public, but the palace later replaced Carlos. Ayun, hi Prof. Sana po magsalita na kayo. Magsalita na kayo, Diyos me. Ang bansa po natin ay namimilipit sa kahirapan dahil sa smuggling. You have an opportunity to be a hero to all of us. Ayun. Alam mo sa ito lang, pag nagsalita si Prof. Carlos, yun tell all talaga. Tell all. Hindi ko susumbat sa kanya yung na-receive niya. Generous allowance. Magsalita lang siya. So yun, ang tawag dito. Ano ko lang, balitaan ko lang kayo doon sa nangyari kanina na press conference. May press conference kanina ni-livestream ng Third Floor Studio. Magsistage ng National Day of Protest ang mga I think this is also coordinated with TAPS Coalition, ayan. So kanina nag-press conference yung ilang mga hardcore DDS, may mga arkitekto, ayun si Vivian Velez, may mga doktor, may mga engineer, ganyan. Mga iba't ibang profession ng mga Pilipino, and they are encouraging ordinary Filipino to join the People's Sona sa Liwasang Bonifacio sa July 20. Ayan, sa July 20, sa Liwasang Bonifacio. Ayan. So, yung mga malapit dyan, baka gusto ninyong magtipon-tipon, makinig sa nilinaw nila na it is an exercise for them to express their grievances, ganyan. So, parang sa mga gustong pumunta, hold your horses. Ayan. Magtipon-tipon, pakinggan ang mga magsasalita tungkol doon at ilabas ang mga hinaing, ganyan. At I think movement like this is very, very important Kasi hindi tayo pinapakinggan and kailangan talaga mag-build up tayo ng mag-build up 'Di ba? Mag-build up ng mag-build up. So kapag may mga ganitong event, I think we need to support it and we need to participate hanggang sa maging komportable ang lahat. Kasi marami kasi natatakot na mag-join sa mga ganitong event, ganyan. And to certain extent, I can understand. Even yung pag-voice out sa Facebook, sa mga social media, marami pa ring mga takot magsalita. And to certain extent, I can understand, sabi ko nga. Kasi, talaga napaka-immature ng politics dito sa bansa natin na if you are going to be political, even if it is your right even if karapatan itong nakaukit sa ating konstitusyon, kapag ka naging political ka, you're going to lose opportunities. Diba? You're going to lose opportunities. Ayan. So, yung iba naiintindihan ko na natatakot, hindi sila masyadong komportable na maging sobrang political. But I cannot stress enough kung gaano ka-importante na mag-voice out ng grievances natin. Kasi if we're just going to accept what is going on right now,
walang mangyayari sa bansa natin. Sobrang walang mangyayari dito sa bansa natin. And, you know, and I think that is why napaka-apt talaga nung ano 'no, nung binubuong yung Maisog movement. Napaka-apt talaga nun. Kasi para ikaw ay makapag-voice out sa lipunan natin ngayon ano, sa sitwasyon natin ngayon dito sa Pilipinas 'no, para ikaw ay ano, para ikaw ay, ah, makapagsalita, kailangan talagang maging matapang ka muna. Kailangan ready ka dun sa mga consequences, dun sa mga balik, gano'n. Fresh ka dun sa ready ka sa gurgur, ayan. Kapag nagsasalita ka at, meron kang reklamo, kailangan mong paghandaan kung ano yung mga ano, kung ano yung mga maaaring iganti sa'yo. You cannot just, "Ay hindi, magsasalita ako kasi, karapatan ko 'to, ganyan." Which is tama 'no, karapatan talaga naman nating magsalita. Ang problema, this administration is not respecting that. And because of the political immaturity of the Filipinos, yung political differences becomes a source of discrimination at yun yung pinakapangit, yun yung pinakanakakadiri talaga sa atin. Nagiging source yun ng political discrimination. Actually, before, sobrang diring-diri ako dyan pagka yung, naalala nyo, yung buhay na buhay pa yung mga pink. Ngayon kasi, sip-sip na sila kay BBM. Karamihan doon sa mga pink, naglabasan na talaga yung ano, nagkaalaman na talaga yung mga pink na walang prinsipyo, di ba? Ano, ang tawag dito, many of them, naalala niyo yung mga post na yon, yung pink, yung HR na pink, ganyan, job opening for pinks only, yung mga ganon. 'Di ba? Naalala niyo merong mga ganong ano, may mga ganong etos. That's the worst ano no, that's the worst that you can do in politics. To discriminate people because of their political preferences. 'Di ba? Wala kang pinagkaiba dun sa mga racist, 'di ba? Wala kang pinagkaiba dun sa mga ano ganon. And you know, sa totoo lang, kaya sa totoo lang ako wala talaga akong respeto sa mga pink. Pasensya na ha, pasensya na. Wala talaga akong respeto sa mga pink. Yung mga pink na kakilala ko, yung mga pink na ano ko na parang, they really believe in the ano, in whatever ano 'no, parang their cult is saying, ganyan-ganyan. Hindi ko sila kung kunwari mabait sila, talagang hindi naman sila masamang tao, nagkataon lang talaga na pink talaga yung naabutan nila na political ano, political, bias, ayan. Hindi ko sila marespeto dahil sa ano 'no, yung parang hindi nila in-examine yung belief nila, gano'n. Hindi ko sila marespeto dahil hindi nila ano, ine-examine yung belief nila. Pagkatapos, yung mga pink naman na hardcore, 'di ba? Hindi ko sila marespeto in a sense that they really allow their bias to ano 'no, to take over everything. Ganon. Like 'di ba naalala niyo nun before yung mga ano 'no, yung mga pink at mga dilaw na yan kung pagsalitaan nila lahat ng disagree sa kanila, sasabihin nila ano kayo, mal-edukado kayo, ganyan, mga wala kayong pinag-aralan, mga mahihirap kayo, kami pink kami, mayayaman kami, yung mga gano'n. Tapos yung parang feeling talaga nila sila lang yung nakapag-aral, gano'n. Ang taas-taas ng tingin sa sarili. Pagkatapos yung questionin nila, i-equate nila ang iyong political ano 'no, ang iyong political position based on your morality. 'Di ba? Yung, "Ay hindi, bumoto kayo ng magnanakaw, ibig sabihin magnanakaw, something is wrong with your ano, something is wrong with your morals," ganyan-ganyan. 'Di ba may mga gano'n paganan-ganon na sila dun. But now, that they are supporting BBM, many of the pinks are supporting BBM na naka-ano nila 'to, nakasama nila 'to side by side before. 'Di ba? And they're not batting their lashes, 'di ba? Parang di ka kumukurap diyan sa ano, ngayon sa mga 'di ba? So, yung inconsistency kasi nila, obvious na wala talagang prinsipyo. Walang-wala talagang and they cannot accept people without principles, 'di ba? Dapat naman may pinanghahawakan ka sa buhay mo, 'di ba? Dapat may pinanghahawakan ka sa buhay mo, hindi po puwede yung ano, matapang ka lang 'pag may agenda ka, 'di ba? Tangina. Wala kang pinagkaiba dun sa mga pulitikong kinababadtripan natin pagka gano'n, 'di ba? Wala kang ano, wala kang mapagmamalaki, eh. Kasi 'di ba parang, kumakain ka naman ng sarili mong suki, 'di ba? Ayun. Hello, kita-kita tayo mga maisog Washington DC sa Wednesday. See you DMV. Okay. Oh, meron palang maisog sa Washington DC, oh. Meron sa Canada rin sa 20.
Sa 20 sa Canada, tapos na 'yun sa Italy, ano pa ba? Tapos ayan yung sa ano, Liwasang Bonifacio 'no, yung sa Liwasang Bonifacio, ayun. Although correct me if I'm wrong, ang alam ko yung kanina parang TAPS Coalition rin yun, eh, yung kila ano, Vivian Velez. Yung magse-stage ng ano, ng People's Sauna kinabukasan, sa July 20. TAPS Coalition din, parang coordinated din siya sa TAPS Coalition, eh, ayun. Sabi ni Archie Malate, Miss Joey, pag kailangan ng performers ng kahit anong mga maisog events or any event in support of the Dutertes, let me know lang po ha. Teka, susulat ko po yung pangalan niyo tapos isend ko sa kanila. Hindi ako hindi ako part ng organizers ng maisog Pero pwede kong iparating lang 'yan. Ngayon hindi ako yung nagde-decide. Hindi ako yung nagde-decide. But let me take note of that. And teka, sulat natin. Archie Malate, ayan. Ayan. So, tingnan natin ha. May message kita pa. Sabi ako, kilala niyo si Verdel de Los Santos? Ayun. Baka kaya niya i-coordinate yan. Ayan. So, sayang naman, no, kapag merong mga willing mag-participate, ayan. So, ma-maximize natin yung, participation ng mga tao. You might want to contact them directly. Pero sabihan ko rin sila. Ayun. Sa nakakabisit, ginawa na nilang tae ang 500B na ayuda, sabi ni Kenneth Martin. Ay, naku, ayun na nga. Actually, isa yan sa mga gusto kong pag-usapan today. Kasi, di ba, ang hiling nila doon sa pautot na hashtag salamat PBBM. Gusto kong ang tawag dito, gusto kong makita ninyo kung gaano tayo binubullshit nitong kung gaano tayo binubullshit nitong itong administration. Meron din. Sa Sabado, kila Sir Agent, punta sila EDSA Shrine. Sabado, kailangan nakaitim na shirt, kandila at tubig. Sabado tayo. Meron din pala kay Agent Morales. Ayan. Dami na talagang no? Punong-puno na. Ang dami talagang punong-puno na. Well, I'm not going to stop them, if they really want to do that. Ang SONA ay tingnan natin kung anong gagawin nila, no? Kung paano nila, I mean, they don't like this, di ba? Ayan, 4 days to go. Hulyo 22, alas 4 ng hapon. Ayan. Ang SONA ay sa July 22, 2024, 4 p.m. Ayan. So malamang ang start from 4 p.m. yan, feeling ko baka mga 5 or hindi naman yan automatic magsasalita eh. Marami pang etchos yan eh. Kasi yung pa nila, i-cover pa nila yung pagpunta ng presidente from Malacanang, from the residence to Batasan, yung mga ganong etchos. Ayan. The Who yung nasa chopper, ayun. Yung pinost ni Adrian, si DTI yata eh. Ayun. Ternate 1, sabi niyo, pabati po dito sa bayan ng Ternate. Ano po say ninyo kay incoming Sec Angara? Actually, di ba na nag-resign si Inday, tas ang pinili si Angara. Kumbaga parang very seasoned politician yung pinalit kay Inday. To be fair, hindi rin naman basta-basta si Angara. So, it's up to Angara to show up and really do the work in Department of Education. I think talagang si Bongbong, he took the selection seriously. Talaga siya ng someone na na fitting na fitting to replace Inday. And kung tutuusin si Senator Angara, parang okay sige, parang parang kumbaga may stature si Angara para i-replace si Inday. So, well, tingnan natin kasi nag-hold ba ng executive possession si Angara ever? Kasi senador lang naman, no? Senador naman yan ever since the world began. Senator Sani Angara. Let me see ha. Wala siyang executive possession, di ba? Wala siyang executive possession in the past.
Ayun. So, I think with Anggara, we are really going to ano, to wait and see kung ano yung mga kaya niyang gawin do'n. Well, ang hinihingi ko lang, I hope that is not going to ano 'no, to dismantle everything that Inday Sara had started, gano'n. That's the first one. And then I hope that is going to build upon doon sa ano, build upon the ano 'no, the reforms that Inday Sara initiated in DepEd. Ayun. So, kung hindi man niya mas gagalingan, I hope ituloy niya kung ano yung nasimulan ni Inday, gano'n. So, I am really on ano 'no, wait and see situation with Senator Sani Angara. Wala naman akong ano, sa ngayon wala naman akong reason na para i-hate siya para maging, DepEd secretary. Ah But of course, tingnan natin kung kaya niyang gawin yung mga nagawa ni Inday Sara nun. Hindi ako gano'n ka-confident ano, hindi ako gano'n ka-confident kay Sani Angara bilang DepEd Secretary. Titingnan natin. Pero tandaan mo si Inday Sara as DepEd Secretary is the trusted government public official pagdating diyan sa most trusted cabinet office. So tingnan natin kung kayang panatilihin 'yun ni Sani Angara, 'di ba? Ayun. Sabi ni Choy Sanchez, kawawa naman si Bonjing. Opinion ko, nangangamba siya na mamatay kaagad. Kasi malamang na siya ang gamitin scapegoat ni Bangag. Kilalang traidor si Bangag. Baka pati pamilya niya ay mapagdiskitahan. Sabi ni Choy Sanchez. Well, dapat ngayon pa lang, iniisip na ni, ni Boying yan na ganun. Ang kwentong barangay nga, yung anak daw ni Boy, di ba na-arresto yung anak niyan? Ano raw yun? Meron daw yung mensahe. It was a mensahe for him. It was a mensahe for him to do something. Ayun. Alam nyo naman kung ano yung mensaheng ginawa, kung ano na yung mga ginawa ni Boying Rimulya thereafter. 'Di ba? After nung sa incident ng anak ni Boying, you find him less and less more vocal about CPP, NPA, NDF. Kasi isa yun sa mga bungangero tungkol sa CPP, NPA, NDF. Tapos after nung anak niya magkaroon ng issue, biglang nawala hindi na siya gano'n ka-vocal. Ayun, pagkatapos yung sa stand niya sa ICC, nag-ano din, 'di ba? Nag-soften up din. Ang tapang rin ng stance niya dati against ICC. 'Di ba? Sobrang vocal din yan, tsaka talaga ang tapang-tapang din niya doon. Gano'n. Tapos bigla rin siyang nag-soften up, ganyan. So, I think Boying Rimulya should start thinking and he should start covering his ass. Kasi di ba lang yung sinasabi nito? Baka pati pamilya niya pagdiskitahan. Correct. Di ba? Mukha pa namang gusto nung isa. Laging magmamano sa kanyang lahat. Ayaw niya na may ibang mayaman. Gusto niya siya lang ang mayaman. Diba? Gusto niya siya lang yung mayaman. So, paano yun? Ayun. Di ba ngayon, nobody's talking about, yung parang, walang nag-explain about dun sa Pogo ng mga government official. Unlike before, well, kasi siguro dahil dati si PRRD, binabaka pa niya talaga yung Pogo. 'Di ba? Kasi he was getting revenue from it yung Pogo. He was getting money out of Pogo. To finance a lot of things, 'di ba? Ngayon, 'di ba? Iba na. Ibang-iba na. Ayun. Ayun, maraming salamat po kay Rozel's dad for getting membership sa ating YouTube channel. Ayan. Karinyo sa Crib, hello. Good evening. Ayun, thank you po sa book. Ayun. Ay, binayaran mo yung book. Ano kami? You're very, very welcome. Meron pa akong book ni Attorney Vic at saka ni Sas. Sa mga gustong mag-order, i-PM nyo lang ako. Ayan. Ayun. Lucien Suarez, hello. Ayan. Kumuha kayo ng book ni Sas. Supportahan naman natin ang bakla ng tauhan. Ano ba yan?
Ayan, order kayo ng book ni Sas at saka 'pag wala pa kayong book ni Sas, order kayo, ayan. Tapos, order din kayo ng book ni Attorney Vic para sa alam ko your Marites self cannot ano 'no, will not resist the beans spilled in that book. Ayan. Genesis Castodres, hello, hello. Maraming salamat po. Thanks for your work and informative live with the company. Ayan. Welcome, welcome po. Maraming salamat. Ayun. Ayun. So, yun na nga, no? Miss Joey, pupunta po kayo. Picture po ako sa inyo sana. Ayan. Fini-figure out ko pa kung paano ako makakapunta. Ayoko nagda-drive sa Maynila. Diyos me. Grabe, ang daming buwaya dyan eh. Ayan. Ayun. Lucien Suarez, hello, hello. Maraming salamat. Ayan, ayan pala. Na-mention ko na pala siya kanina. Ayun. Ayun lang, teka lang ha. Sabi ni Trey, tama Miss Joey, nung eleksyon, nung nalaman ng supervisor ko na maka-Duterte ako, kahit maganda ang performance ko, parang lahat na lang bigla nang gawin ko may mali. Sabi ni Trey. Totoo, no? Sa totoo lang, hindi ko maintindihan yung mga taong nakapag-aral kung bakit sila ganyan. Bakit ang intolerant nyo sa belief ng iba? Diba? Bakit ang intolerant nyo sa belief ng iba? Bakit yung mga DDS, pag sila yung boss, tapos merong pink na empleyado or ano, they can still live their lives. Hindi naman sila dinidiscriminate, hindi naman naaapektuhan yung sweldo nila or yung performance nila, hindi naman naaapektuhan yung evaluation nila, di ba? Well, do you hear, do you hear DDS people doing that to others? Meron ba kayo naririnig? Pero, yung mga pink na nagkiklaim na nakapag-aral sila and all that, cannot respect differences. 'Di ba? Kaya talaga yung politics ng pink at saka yellow, hindi siya mature. Hindi siya mature. Talagang sobrang niyang intolerant, gano'n. Even sa TikTok at saka yung mga yung mga nagki-claim na loyalist na I doubt if loyalist talaga sila. Yung nagsasabi na, bakit hindi niyo respetuhin si BBM? Bakit sumisigaw kayo ng oust? Bakit hindi niyo siya patapusin? Ganon. Actually, nga yung problema, kasi part kami dun sa bumoto sa kanya eh. Part kami dun sa bumoto sa kanya. Ang ginagawa niya ngayon, it is not the basis of us voting him in 2022. Diba? Hindi yan yung we did not sign up for this. Kaya nga nagagalit yung tao, kaya nga gusto siyang palayasin dyan eh. Kasi, yung mandato mo, fake. Diba? Binudol mo lang kami noong 2022, tapos ngayon nakapwesto ka na, wali na, diba? Wali na. 31% na drop sa trust rating ni BBM is no joke. Diba? Ba't hindi nyo ma-recognize na meron talaga mga tao na na-feel talaga nila na, we feel betrayed here. Hindi ko maintindihan. Parang hindi kasi nanalo na ganyan-ganyan. Oo, sige, nanalo na. Nanalo nga siya kasi binoto nga namin. Diba? Pero yung mga ginagawa niya ngayon, hindi ito yung reason kung bakit namin siya binoto. Kinuha lang niya yung boto namin, tinrider niya kami, at ngayon, na nasa pwesto na si BBM, wala siyang pake. Diba? Sabi ni Mike, bakit silent ang mainstream media at Catholic leadership? Kasi protection na nila ang negosyo nila. Catholic has lots of multi-million schools and businesses, kaya pinklawan support nila. Actually, ang isa nga dyan, ang murmurs sa kaparangan is this. Kapag ka meron kang malalaking negosyo at hindi ka nagmano sa dapat pagmanuhan, iipitin ka talaga. Gugurgurin ka talaga. And I've heard this story again and again. Bakit yung Soler nagsara? Soler, sorry, hindi pala Soler. Sofitel pala, Sofitel. Bakit yung Sofitel nagsara? Diba? Pagkatapos, all of a sudden, alam niyo yung meron ring isang malaking contract, multi-million contract with the government na dump site sa Pampanga. Na all of a sudden, ipapasara din. Tapos tatayuan daw ng golf course at saka ng mga resort. At saka ng mga condo.
Bakit all of a sudden merong mga ganito, 'di ba? Ayun. Kasi yung ang nagge-gain talaga ngayon, kapagka malakas ka sa kanila magge-gain ka, gano'n. Ngayon ikaw kung ang iniisip mo survival ng negosyo mo, you're just going to tolerate. Kasi you want your business to survive and hopefully to thrive. Ayun. Ayun, gano'n lang. So hindi nila kayang isaalang-alang 'yon, kasi alam nila iipitin sila, ganyan. Ayan. Kaya hindi tayo makapag-mount ng totoong ano, eh, sa totoo lang, kaya hindi tayo makapag-mount ng tunay na movement. Kaya talaga ang importanteng movement dito yung movement ng ordinaryong tao. Kasi yung ordinaryong tao wala siyang ano, wala siyang ano, walang maibabalik sa kanya. Eh, yung mga malalaking negosyo kasi, maraming maibabalik sa kanya, gano'n. Iipitin sa taxes, iipitin sa kung ano-ano, ganyan, alam mo 'yun? Pero 'pag ordinaryong tao kasi siyempre it's too tedious for them na bawat isang tao gugurgurin nila. Pero yung mga businesses puwede nilang gurgurin 'yan lalo na pagka-issuance na ng mga permits, ganyan. Ano na, tax season na, ganyan, ayun, 'di ba? So 'yun yung mga murmurs. And kanina yung may mga nagsalita rin mga negosyante, eh. May mga nagsalita rin mga negosyante. Ayun. Because Ma'am Joey, politricking is what's always ticking in this country. Ayun. Minangga din si Mama Lenny, sabi ni Shinra Tensei. Oo, tingin ko. Eh, ano dun, kasi si Lenny naman kasi nagpagamit siya. Ang tingin ko, hindi rin naman siya gano'n katanga pa. Alam mo yun, yung parang nung election kasi na yun, magtataka ka talaga, parang ganito ba talaga katanga si Lenny? Tapos ganito ba talaga katanga yung mga naniniwala sa kanila? Naniniwala sila na ganito lang si Lenny, ganito lang siya katanga, 'di ba? So, ginamit rin siya ng bonggang hindi ko talaga part siya ng entire narrative, eh. At aware siya, Eh, kasi ngayon bakit ngayon kampi na siya? Hindi tama ang ginagawa ng BBM administration, 'di ba? Diyos me. Sabi ni JVG, eh, di dapat puwede natin sabihin sa mga kakamping na politics nila nagdi-dictate ng morality nila kasi kakampi nila ngayon, eh. Yeah, oo. Bakit hindi? Puwedeng-puwede mong isingil sa kanila 'yan, 'di ba? Parang yung sa ano 'yan, eh, yung sa may isang personality sa TikTok, ano 'no, um, nung eleksyon, grabe siya magsalita. Pagkatapos meron pa siyang content na ano, meron daw nanlilimos sa kanya ta's naka-BBM Sara na baller, ganyan. Tapos dun sa content niya sinabi niya talaga, "Kaya ka mahirap kasi si BBM at saka si Sara ang binoto mo. Pero sige dahil mabait na kakamping ka ko, nilimusan ko na lang siya." Ganyan. Sabi gano'n siya magsalita. Gano'n siya magsalita sa TikTok. Ayun, nakakaloka. At alam niyo ngayon, 'pag nagko-content siya, nagla-live siya, talagang himod puwet talaga kay BBM. Parang, "Putang ina nitong pink na 'to." Sobrang kadiri. Maarte yun, eh, yung parang pasosyal-sosyal, ganyan-ganyan. So, nakakuha siya ng clout kasi ano nga, yung para siyang Kris Aquino kasi, gano'n, yung kaartehan niya. Para siyang Kris Aquino. Tapos parang mukhang richy-rich naman siya talaga. Richy-rich siya talaga. So, ngayon, nung nakakuha siya ng clout, ngayon BBM na siya. Friends na siya with BBM supporters ngayon. Pero this is the same person na sinasabihan yung mga loyalista na kayo mga loyalista, there is something wrong with your morality. Ganon. Kasi parang ba't kayo loyal sa mga Marcos, ganyan. Eh mga magnanakaw yun, ganyan-ganyan. Nagagaganan siya. And now, yung loyalista at saka itong content creator dito, sila na yung chami-chami. Sila yung mga chami-chami, nakakaloka. Ayun. Sabi ni Jed Jaden, Miss Joey, I think si Amy ang designated survivor ng Marcos Romualdez clan. Namamangka sa dalawang ilog, bumaliktad man ang gobyerno, pasok pa rin siya sa circle. Sabi ni Jed Jaden. I think that's the nature of a politician. Kung politician naman talaga, um, meron ka naman talagang mga exit plan dapat, ganun. Tingin ko si Senator Amy, definitely ang route na ite-take niya is yung route na less hurtful sa family niya and at the same time,
less hurtful sa family niya, and at the same time, yung mas makakakuha siya ng advantageous political position. Politician yun naman i-expect mo. Kahit sino, to be fair kahit sino bang politician, ganun ang magiging diskarte. Hindi lang naman si Senator Amy yan. Ganun. So, you want the less hurtful sa family mo with the maximum political gain at the same time. Ang problema sa sitwasyon ni Senator Amy, it will not allow her to do both. Di ba? Kapag the more na pinoprotektahan niya ang pamilya niya, the more that she's going to lose political gain. Ganon. Kasi nagagalit sa kanya mga loyalista, nagagalit sa kanya ang mga DDS, ganyan-ganyan. So, 'di ba? Pero at the same time, do you really expect na isang family member ay itutulak sa bangin ang kapamilya niya? 'Di ba? That's that is something yet to be seen. Ganon. So, well, it sucks to be Senator Amy right now, 'di ba? It really sucks to be Senator Amy, 'di ba? Sobrang saklap maging Senator Amy ngayong panahon na 'to. Ayun. Ayan. Hi, Tita Its. Hello, hello. Hindi pera ni Bangag yan. Pera naming taxpayer yan. Correct! Ayun. Si Jeffrey Not may punchline, Nag-request ako ng change password. Sabi, create a strong password. Tinype ko bongbong. Tapos sinabi, weak. Diba? Kung totoo lang yung The Purge movie at meron sa Pilipinas, mahabang listahan ng mga pwede nating i-purge. Actually, pag nagda-drive, nakikinig ako ng mga ng mga documentaries. Carlex. Bago tayo pumunta dun sa papakita ko yung hashtag Salamat BBM at sama-sama tayong magalit muli. Ayun. Pagka nagda-drive ako, nakikinig ako ng mga yung para yun yung niraradyo ko, ganon. Tapos itong today, nung nagda-drive ako, ang pinapakinggan ko yung mga documentary about President Xi. About President Xi. Pagkatapos, si President Xi, 'di ba, kilala naman talaga siya as someone na nag-purge ng mga corrupt sa zero tolerance sila sa corruption sa China. Tapos ngayon, itong mga western documentaries about about President Xi. Takang-taka sila kung bakit daw unscathed daw si President Xi sa mga corruption allegations. Kasi nung local official pa raw si President Xi, yung kanyang locality ay nagkaroon ng isang parang gambling lord. At yung gambling lord na yon ang naghari-harian doon sa kanilang probinsya for certain period of time. Apparently, the corruption had been so severe na dumating dun sa punto na hawak niya na halos ng teka lang, sorry. Hawak niya lahat ng mga ng mga public official na pag dumating raw dun sa point na pumupunta na raw siya sa Capitol, wala na daw siyang, hindi na raw siya chine-check, dire-diretso na lang daw siya. Ganon. Pagkatapos, itong landlord, smuggler daw na ito, talagang nilalagyan daw niya lahat. So, yung mga close allies daw ni President Xi during that time, eventually, nung nag-take notice na yung national government, ang tawag dito, nagkaroon ng mga massive investigation, ganyan-ganyan, talagang mga investigation. Ang daming mga napakulong, meron pang mga nabitay, ganyan-ganyan. Pero si President Xi daw na nandun din ay hindi raw siya na-charge. Hindi raw siya na-charge. Kaya ito yung nakakatawa. Kasi yung documentary, they make it appear na parang ang questionable nun. Kasi biruin mo nag-crackdown yung central government nila. Pagkatapos kayo, sinasabi ninyo na yung party, yung Chinese Communist Party, hindi okay yung Chinese Communist Party sa family ni Mao, ni President Xi, ganyan. Hindi sila okay. So parang, 'di ba, parang if they are really interested in taking down President Xi, hindi ba dapat dapat lumabas din sa nag-investigate nga, hindi nga siya lumabas na kasama doon sa mga corrupt Ganun, pero the way they portray President Xi dun sa mga western document, matatawa ka talaga na parang takang-taka sila, bakit hindi nakasama? Ba't ka magtataka? Nag-investigate naman, ganon. Grabe talaga yung propaganda, yung mga anti-Chinese propaganda. Grabe talaga. Nakakaloka. Yung parang kulang na lang sabihin nila na parang, corrupt rin man siya ganon. Yung parang, ba't hindi nyo, di ba, anong proof ninyo na corrupt rin siya?
Nag-investigate yung government nila. Hindi nila nakitang corrupt si President Xi. O anong pinag-iiyak nyo dyan, di ba? Pagkatapos, and it's no joke when they conduct an investigation, ang dami talagang napapurge. Ang dami talagang nafa-find out na corrupt. Ganon. How I wish in the Philippines we can reach that level. Na kaya nating mag-purge ng mga corrupt. At kaya nating magbitay ng mga corrupt. Sa totoo lang, with all the things that is going on, kung kunwari bibitayin ng mga corrupt, dito sa Pilipinas, yung isa sa mga application ng yung application ng death penalty would be on the corrupt officials. Go ako. 'Di ba? Sobrang zero tolerance nila doon. Pagkatapos parang pinapalabas ng Western media na 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 parang kapag ka-close ka daw sa Communist Party, pag close ka daw sa party, hindi ka ma-charge. Pag kalaban mo ang party, doon ka lang daw i-charge. Parang, bakit? Bakit? 'Di ba? Ayun. Sabi ni Miss Joey, narinig mo yung update ni Deo Macalma, hindi daw fake news ang walkout. Actually, hindi talaga. Hindi talaga. Ang dami talaga nagsasabi from the military who were there in that meeting. Ayun. So, kaya talagang mahirap na i-dismiss lang yung kwento na may nag-walk out. Maniniwala ako kung yung mga nag-attend mismo, yun ang magsasalita. Yung mga nag-attend mismo dun sa meeting na yun ang magsasalita. Ang problema, wala naman silang malabas na ganun. Ang pinagsalita lang nila, spokesperson ng Navy at saka spokesperson ng AFP. Diba? Ayun. Ayun lang. Ang tindi ng mga yung daming naninindigan. Tapos to the extent na itataya talaga nila na nangyari yun. Ganun. Ayun. Iba po talaga si Inday, hindi nila kaya kung paano kahusay mag-focus at mag-work si Inday ho. Sa panahon ngayon, wala pa ako nakita. Pwedeng ipang tapat ho sa kanya, promise yan. Well, mahirapan talaga sila tapatan si Inday. So, ngayon, talagang Sunny Angara has a very, very big shoe to fill. 'Di ba? He has a very, very big shoe to fill. So, tingnan natin. Ay, teka. Teka. Ano pong balita kay Prof. Clarita, aka Generous Allowance? Teka lang ha, meron akong gustong i-share. Wait. Hintayin niyo ako. Naghanap kasi ng balita kay Clarita Carlos tong si Incomparable Jace eh. Nag-comment yan si Clarita Carlos. Sweet na sweet siya sa date night ni BBM at saka ni BBM at saka ni teka, baka nandito sa kay Lisa Marcos. Kasi di ba nagko-cross posting tong dalawang to para sa kakornihan nilang nakakadiri. Dito yata. Teka. Ayun! Eto! Nakita ko na. Ayan Ayan, kumusta na raw si Prof. Carlos? Ayan siya. The chemistry between the first couple is so palpable. Difficult to stage for the forever cynical. Di ba? Nakakaloka. Ayan na-update ka na. Di ba? Ano masasabi niyo doon? Well, alam niyo po, Prof. Carlos, ang tawag dito, I don't think it's important to talk about the longevity of the relationship of Bongbong and Lisa. In fact, 'di ba naghiwalay na 'yan, tapos 'di ba merong naging girlfriend itong si BBM. Ayon sa mga kaparangan, ayon sa mga alitap-tap, sa kaparangan, ganyan. Merong naging girlfriend tong si Bongbong ng matagal na panahon din. Ganon. However, ito daw si Lisa, really, parang convinced Bongbong and even talk to the, to the girlfriend
na mag-initiate na siya na yung lumayo dahil may mga anak nga sila, ganyan, what not, ganun. At nanalo si Lisa. So, nagkabalikan sila. So, ang crown ay na kay Lisa. Ganyan. Ganon. So, ibig ko sabihin, to be fair dito sa dalawang magjowang to, talagang pinanindigan nila yung isa't isa. Talagang pinanindigan nila yung isa't isa. So, wala namang issue doon na mukhang magsasama na talaga tong dalawang to hanggang impyerno. Talaga sila na talaga magjowa for life. Ganon. And that is, that is an achievement for the two of them. Ang problema, hindi naman tayo makikinabang doon sa partnership nila. 'Di ba? So, kung ano man yung relasyon nila at kung ano man yung pagmamahalan nila, kanila na yun, 'di ba? Kanila na yun. Hindi naman kina-question yun eh. Ang kine-question po, yung partnership nila is actually hurtful for the country. Especially because Bongbong Marcos cannot control the wife. 'Di ba? Cannot control the wife. Yun po yung problem. Hindi problema kung totoo ba silang sweet o totoo ba silang nagmamahalan, ganyan-ganyan. I think they weathered enough storm, no? Just to be together. So, kumbaga meron silang parang, meron silang for the books na love story na pwedeng ikwento sa mga apo nila or whatsoever. Ganyan. And it is not something for me as a private citizen, it is not for me to judge. 'Di ba? Ang problema po ng mamamayang Pilipino, yung partnership po nitong dalawang mag-asawang to, dinadala po sa bingit ng kamatayan ang karamihang mga Pilipino. Yun yun. Yun yun, Prof. Simply because Bongbong Marcos cannot control the wife. Diba? Ayun, ganun lang po ang istorya ng ano dyan. So, kung sino man po yung nagsasalita na kine-question ang relasyon ni BBM at saka ni Lisa, ganyan, well, it is really not our business to meddle kasi personal relationship nila yun eh. Ang concern natin dito, yung partnership po kasi nila, kaya rin yung mga ibang mga tao gusto maghiwalay na lang din sila. Eh kasi nga, tawag dito, yung relasyon nila nakakasama sa bayan. So that is why a lot of people were, alam mo yun, they are not comfortable about this two being, yung parang mas okay, mas matutulungan nyo ang bansang Pilipinas kung maghiwalay na lang kayo. 'Di ba? At least, we only have to deal with the weak, but we don't have to deal with pakialamera, 'di ba? Ayun, ganun lang. 'Di ba? Ganun lang kasimple. Teka lang ha, ayun. Ayun, may bubuksan ko ang bubuksan ko ang ating tindahan. Ayun. So anyway, I think Prof. Carlos is really compromised. What I do not understand is this is her opportunity to be a hero to everyone. So sana magsalita na siya. Sana magsalita na siya. Teka, sa mga hindi pa nakakabili ng book, sa mga eto may babasahin akong part ng libro ni Eto. Eto ha, part lang to. Kaya dapat bumili kayo ng libro ni Attorney Vic kasi ang daming ang daming chismax doon. Kasi si Attorney Vic, meron siyang kinuwento na intelligence briefing na na kinondak na nandun siya. At kinabad trip yun ni Lisa kasi yung intelligence briefing na yun is really detrimental to her. Kasi may mga na-find out si Attorney Vic. Ganon. Ngayon, itong di ba nasa National Security Council natin si Clarita Carlos. So si Clarita Carlos, nakaka-receive rin siya ng intelligence briefing na hindi rin maganda para sa interest ni Lisa. So that is why natanggal tong si Clarita Carlos. Yun, as per dito, yun yung sinasabi. Ito. Several weeks later, so ito yung context itong paragraph na to na sinabi ni Several weeks later, National Security Advisor Clarita Carlos, citing an intelligence report from the National Intelligence Coordinating Agency, made a similar report on smuggling, naming businessman Michael Ma, a close friend and business partner of Martin Araneta, the president's brother-in-law, as part of the group allegedly involved in smuggling. Remember Marlica talk about that? Di ba? Di ba, unang binrate ni Mother Dragon yan eh. Carlos never spoke about it in public, but the palace later replaced Carlos. Oh, di ba?
Ayun, hi Prof. Sana po magsalita na kayo. Magsalita na kayo, Diyos me. Ang bansa po natin ay namimilipit sa kahirapan dahil sa smuggling. You have an opportunity to be a hero to all of us. Ayun. Alam mo sa lang, pag nagsalita si Prof. Carlos, yun tell all talaga. Tell all. Hindi ko susumbat sa kanya yung na-receive niya. Generous allowance. Magsalita lang siya. Because I know that speaking out, despite all the privileges na allegedly na parang sinasabi na ganyan na nakuha niya or what not, ganun. It's going to be very very difficult to to do a tell all. But you're going to be a hero to all of us, Prof. Sana piliin niya yung something that we can remember her by ng in good light. Kasi yun yung lumalabas ito yung sinasabi rin ito yung sinasabi ni Mother Dragon noon. And that is why yun kaya naging legend si Maharlika dahil yung mga information niya are information na talagang super A1. Ganun. Ibig sabihin, yung mga nagkukwento kay Mother D ay yung mga taong either involved. 'Di ba? Either involved or talagang in close tie doon sa mga kwentong kinukwento niya. Ganon. Kasi biruin mo yung ganong kwento, intelligence kinembot na yun Ganon. Tapos nakarating kay Mother D. And Attorney Vic is confirming it. Diba? Attorney Vic is confirming it. Na ganun nga na parang, itong report na to tungkol sa smuggling, while Attorney Vic was able to get hold of that intelligence briefing, ganon din si Prof. Carlos. Ngayon, ang nangyari kay Prof. Carlos, nasibak din siya. Diba? Diba? Ayan. Ito na, ang kasama ko, magtitingin-tingin ng hashtag Salamat PBBM. Ayan, congratulations sa inyong pilot, ha? Hi, Joey. Maraming salamat sa nag-share ha. Joey, salamat sa nag-share si Mami Pebbles, si Fiscal Darwin at si Mark Lopez, Tio Moreno at sinare nila yung yung pilot episode, nag-share, yeah. Grabe. For the Bisaya audience, no? Marami talagang Bisaya audience, Joey, no? At tapos kanina nag-live nga kami doon sa South China Sea na issue in Bisaya, no? And they appreciated it really, no? Na talagang in Bisaya, no? Tapos I'm planning na nga, 'di ba? Nag-usap tayo noon na yung hindi mo pera yan na let's go. Bisaya, no? So hopefully ma-explain namin yan in Bisaya, no? In the next few episodes with June Abines. Thank you talaga sa lahat. Yung mga readers mo, Joey, yung mga audience mo na gusto mag-learn ng Bisaya. Sumabog yung sumabog yung Bisaya factor vocabulary ko, tugig lang Yes. Pero mas okay din kasi parang alam mo yun, yung nagigets mo naman na well, I think if we listen to it regularly, marami akong mapipick up na mga Bisaya diyan. Malay mo in 2 years fluent na ako. Yes. Kailan bang next na pasyal mo dito sa Cebu? Pag pumunta si Ate V, sasama ako. So ganun? Nakikita tayo? Alam mo, I don't know if alam mo meron tayong event yan Sa Cebu? Yes. Kailan? Yung petsa na yun. Sa 20 din, oo. Ang alin? Sa 20 din? Sa 20? No, August. Sa August! Kailan nang punta nyo ni Ate B? Akala ko sa... Oo nga yata, August yata yung punta niya. Hindi ko alam basta sinabi lang niya, uy, Joey, pupunta ako sa Cebu. Sama ka? Nasama ako. Kasi magtitimpla daw siya Okay. Actually, sabi niya kasi hindi ka pa nakatikim ng timpla niya, di ba? Di ba nga? Yes, yan na nga. So, I don't know if I can disclose it, but na lang kay Camentong. Herman Tio Laurel Camentong is actually in Cebu. We met him. We had a meeting with him kanina nga, no? His flight got delayed. He stayed in the airport sa NAIA 3 for 9 hours. Yes, no, kasi nga we're setting up yung no to proxy war na manifesto signing and everything, no? Yung parang katulad sa nung ginawa ni Attorney Vic din, no, na may press con, no, to articulate the arguments against this proxy war being peddled by the Americans, no? Pero Cebu version na nga, no? So kung kasi parang yung date na yun ang
timing. Hindi ko pa na-message si ATV, pero yung sinabi niya na date, ganun ang napag-usapan Ganun din. Okay. Ito meron din pala akong layunin kung sakali, no? Kasi Yes, dahil, kasi parang pupunta ata si Ka Eric, and then Professor Ana will be joining us sa Zoom, and as well as, I don't know, preempt ko na, parang si Sas Dirata will be joining us via Zoom. Yeah, because that's her That's her 40 talaga, no? That's her advocacy, so it's not yes, difficult yes, to, yes. So we're just ironing out tomorrow. We'll have a breakfast meeting tomorrow with Kamentong, and then we'll show him around in Cebu, and then drop him off sa airport. Ikaw na talaga ang official sa Cebu, no, Kuyang? Ikaw na yeah, but I credit to Pam Baricuatro, ha? Credit to Pam Baricuatro. Hi, Pam, if she's watching. Pam Baricuatro, the best friend of the late Dr. Bueno Borden. Siya talaga yung ganito yung kay Attorney Vic. Yun nga press ko ni Colonel Kirobin a few days back. Siya din yung nag-organize. Kasi talagang master ni Pam Baricuatro. Yun ang nila, sila mga coordinators dyan. NGO siya Siya sa foundation, yung food bank na So yung Manila people na would like to meet the press or kung may nire-refer ko talaga si Pam kasi halos lahat ng media kilala na niya, lahat ng kung ano-ano diyan. So yeah, kudos nga to Miss Pam Baricuatro. So anyway, so ano ba? Anong usap-usapan? Nanalo mo ba yung loto? Yung loto tinamaan 157 million loan. Uy, wow, congratulations. Sa loto. You were naabutan kita na yung kay Attorney Vic na intelligence report. Oo. Di ba doon sa libro? Di ba doon sa libro ni Attorney Vic? Ano na lang natin Ano na lang natin Di ba doon sa libro ni Attorney Vic, sinabi niya doon nung inappoint nga si Al Tenco doon sa PAGCOR. Sinabi ni BBM kay Vic kasi di ba iba yung napipisil ni Vic, di ba? Si ano yon, si sino ba yon? Kalimutan ko na. Different diba, ang sabi ni BBM doon, nandyan nga sino ba yun? Si Martin Araneta ba yun? Ang nandun? Or si Martin Romualdez na sinabi Martin Romualdez and yes. Another guy. Yes, another guy. Pero ang key doon is ang sinabi ni BBM kay Attorney Vic. Nasa libro yan ni Attorney Vic. Isang taon lang naman sila kasi may gagawin Kasi may gagawin lang daw for 1 year. Ito na yung ginagawa nila. But Al Tenco is staying there for more than a year na, and even Mel Robles. So what they're doing for the last year, they've been doing it for 2 years na, hindi lang isang taon. So this whatever it is that they're doing, Nakaka-addict na kasi, Joey, nakaka-addict na. Imagine, pang-apat na beses na to 3 beses ata last week. And one the other week. Tapos ngayon. Tapos it's 157 million. Imagine, Grabe, Totoo. Ayun. Kanina nga binasa ko yung passage kasi may nangamusta kasi. May nangamusta kasi kuyang kay Prof. Carlos. Sabi Prof. Carlos. Oo, kumusta na si Prof. Carlos? Di ba, doon sa libro ni Attorney Vic, meron siyang kwento doon na meron siyang intelligence briefing na na-receive. Hindi ko na sasabihin yung detalye ng intelligence briefing nila. Parang, basahin nyo na doon sa libro. So ngayon, nasabi niya, itong intelligence briefing na to, it was detrimental to Lisa. And so when Lisa isa dun sa mga na-find out niya is yung fact nga na maglo-launch si Lisa ng super black propaganda kay Attorney Vic. Isa yun sa lumabas na sa intelligence report. So kumbaga parang nalaman ni Attorney Vic ahead of time na ganun yung gagawin. So ni-raise niya na yun agad. Ni-raise niya na yun agad. And we know what happened to after that, na talagang binoljak talaga ng bonggang-bongga ni TP at saka ni Katonying talagang winasak nila talaga yung buong pagkatao ni Attorney Vic Rodriguez during that time. It left a lot of people perplexed na parang bakit? At ganun. Ngayon, sabi ni Attorney Vic, actually, tapos yung sa smuggling, ganyan. Actually, yung sa smuggling, si Nika, si National Security Council Secretary Clarita Carlos also received the same briefing from Nika dyan sa mga smuggler na yan. At pinangalanan nga si Michael Ma. Sabi niya gano'n. At pinangalanan nga si Michael Ma. So, ngayon, nung na-convey ni Clarita Carlos yung information na yun, ano nangyari kay Clarita? Na-axe din. Na-axe din, pero Kamentong have very harsh words against Professor Carlos because she admitted that she was given a generous allowance, no, di ba? And now she's working for the office of Speaker Martin Romualdez. Purportedly drafting, some sort of, whatever. But, in fairness to Professor Carlos naman, hindi naman tayo nagda-judge, no? But,
If she's working with the speakers, ano, for some noble cause, and then being compensated as a professional, kasi hindi naman you cannot argue against the expertise of Professor Carlos, in fairness to her. Ako, I am judging her, Kuyang. Hindi mag-judge na lang din ako. Ayun ang gusto ko sa'yo, dali mong kausap eh. I was just being polite eh. Sorry, Prof. Sorry, Prof. Yan ang gusto ko sa'yo, Kuya, kaya dali mong kausap eh. Di ba? Kasi ito Prof. Carlos must explain the generous allowance. Okay? Right. Because an allowance in government cannot be generous. Right, of course. Wala pong generous allowance sa government, Right. Prof. So Right. you have to answer that. You have to answer that. I mean, umano na yan. Ano ba? Totoo ba yun? Hindi ba yun totoo? Di ba you have to clarify? And aside from that, you have to speak up about the sa Michael Ma issue. Why are you not talking about it? So, you know, siguro, dahil nga totoo yung generous allowance, di ba? Di ba? So, I mean, you know, there's another person. Inamin din naman yan, di ba? So you know. Ayun, so, ngayon, sa akin kasi dito, there's another, you know, noong una kasi si Maharlika lang yung nagsasabi nito eh, di ba? Siya yung talagang naninindigan na, ito, yan o, meron pa siyang text message, binasa pa ni Mother Dragon yung text message ko no ni Prof. Carlos kay, supposedly kay First Lady. Tapos, nagte-thank you siya sa generous allowance. And then, Maharlika also talk about doon sa smuggling nga, yan kay Michael Ma, ganyan-ganyan, at alam yan ni Prof. Carlos, ganyan-ganyan. Now, kino-corroborate kasi ng no less than executive secretary. Right. That really is true. Right. Diba? Right. So ngayon, well, sabi ko nga kanina, no, Kuya, hindi ko alam kung naabutan mo. Sa totoo lang, hindi ko i-judge si Prof. Carlos doon sa generous allowance. If she is going to tell everything, if she's going to speak up. Ganun. Kasi parang sa akin, Prof, no, you know, if you want to be remembered in good light, I think you take the side of the Filipino people. Alam mo na yung smuggling, nagpapahirap yan sa sambayan ng Pilipino eh. Alam mo na, yan yung reason kung bakit namumulubi yung mga magsasaka natin eh. Diba? And if you're going to talk about that, you know, hindi ko ibabato sa'yo yung generous allowance. Promise. Magsalita ka lang. Magsalita ka lang. Because I think talking about this will take, it requires, balls made of steel to do. So, kumbaga parang I'll give you a free pass dun sa generous allowance. Bigyan kita ng free pass dun sa hindi ko na isusumbat sa yung generous allowance sa kasi alam ko na kapag nagsalita ka tungkol dito kay Michael Ma, talagang pitpitan ng bayag yan. Yes, diba? Yes. And if you're going to speak, ang i-highlight ko doon, at the way I'm going to take it is that your balls is made of steel. Right. Diba? So, yun. So, parang, Prof na yan. Diba? Diba? I mean, you know, she's, well, I'm not saying this in a derogatory way, no, that she's already in the twilight of her years, no. The best she can do is, you know, because she made the reputation of, you know, being a steadfast, advocate of very idealistic na mga and then ngayon lang sa administrasyon na to, parang ngayon lang siya nakain ng sistema sa edad niya na yan. Oo. And then she has to explain to us as well what she is working for. Anong ginagawa niya doon sa opisina ni Speaker Romualdez na parang academic work nga, because that's still our money. If she's being paid by the speaker's office, technically it's still people's money. And then ano ba yung mga pino-formulate niya na mga policies ba or kung ano-ano diyan, no? All we need to know is, you know, in the spirit of transparency, we don't really care kung magkano binayad sa'yo. I mean, you know, the expertise alone is worth a lot of money, no? But we are also interested. Ano bang ginagawa niya diyan sa opisina ni Martin Romualdez? So, minsan but you know, I'm giving her a softer kasi nga because of her age naman. So, and we know naman, Joey, no, na talagang kumbaga icing on the cake na lang yan pag nagsalita si Professor Carlos eh. Kasi talaga namang yung kay Maharlika, yung kay Attorney Vic na libro, and in fact there are other people na maka-corroborate doon nga sa intelligence report na yun, no? So talagang Professor Carlos,
mag-come out man siya, tapos huli na rin ang lahat, it doesn't really matter, no? Ngayon, no? So, I think that's why people are giving her the, Joey, no, the soft treatment, no? Kumbaga, no? Oo, kasi matanda na eh. Matanda na Matanda na. Oo, pero ang tawag dito, Diyos ko po si Carlos naman. Carlos, bilis akyat! Kunwari nagtatanong, para kapag nag-debunk sasabihin nagtatanong lang, sabi ni Carlos Benaventura. Eh di i-debunk mo! Anong problema? Ay, ganda ng ikaw mo, Joey, ha? Thank you, kuya. Ano yan, galing yan kay Ate Che. Ayan. Okay. Carlos Benaventura, pwede kang umakyat. Tapos, wag spam. Ano ba yan? O yan, hindi pa kita binlock para makaakyat ka. Ayan, nandiyan na yung link. Sinend ko na yung link. Come on, Carlos. Step up to the plate, Carlos. Oo. Ang daming Carlos na ngayon, no? Yung Carlos na yan, si Prof. Carlos, tsaka si Admiral Carlos. Kumusta na kaya si Admiral Carlos? Oo. Ewan ko, nakita mo to, kuya nga. Recently kasi merong comment si may comment to si Prof. Carlos naalala mo tong picture na to? Ano sabi? Ayan. May comment kasi si Prof. Carlos dyan. Ayan. Sabi niya, the chemistry between the first couple is so palpable. Wow. Difficult to stage for the forever cynical. mukhang the generous allowance is generosity. Very generous na yun. kung makakomment si Prof, ang wagas, no? Wagas. Oy, Prof, I changed my mind. Bobodyakin na kita. Kahit matanda ka na, Prof. Tangina yung comment mo na yun. Hindi na. Holy shit. Sabi ko na nga, Prof. Carlos, talagang, my God. Ayun. Ano na ba? Holy fucking shit, Prof. Carlos. Ayan, umakyat si Carlos. Carlos, hi, Carlos. Okay, go.